Ayan, salamat po. Purihin po ang ating Panginoon. Third Sunday na po ng January. Ang bilis po ng panahon, ano? At hindi po kayo nagkakamali. Ako din, hindi po ako nagkakamali. Third Sunday lang po. Kasi normally, second and fourth po ako nandito. Pero siguro nagulat po marami sa inyo, no? Bakit third Sunday nandito si Pastor? Alam niyo po, this coming Sunday po kasi ay darating po yung aking sinundan ko pong kapatid na babae, yung ate ko. Magbabakasyon po sila after 7 years din po, or 2016, no, 8 years. 8 years na hindi po nakapagbakasyon dito. So, maikli nga lang din po yung magiging bakasyon. Halos mga 12 days lang din. Talagang isusulit lang. Kaya sa Sariaya, mag-i-stay ng 1 week. Tapos, the rest ay dito na. Bibisita sa mga kamag-anak dito sa Manila. So, ganun po ka-ikli yung bakasyon. Kaya, dahil tinamaan po nung Sunday yung pagdating, ako po ang susundo. Kaya nakipagpalit po ako sa ating speaker for third Sunday na kung pwede ay ngayon nga po ako makipagpalit. At salamat naman po sa Panginoon dahil lahat talaga ng bagay ay inaayos niya ayon po sa kanyang mabuting kalooban. Dahil nagkataon naman po na last Wednesday yung akin pong tita, more than 80 years old na po. Bali, tinuturing po namin ito na pangalawang nanay namin, taga-Tumana, ay namatay naman po. So, kumbaga, nagkataon talaga, iniloob ng Lord na tama yung pagdating ko, tapos makakadalaw din po doon sa wake ng aking tita. Kaya talagang lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos ayon po sa kanya mabuting kalooban. Ang kailangan lang talaga makita natin ang kilos ng Panginoon, tumingin tayo ng matang mayroong pananampalataya, at ano man ang nangyayari sa ating mga buhay, ay makita natin lahat ng mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Romans 8:28, laging talaga sa atin bilang mga Kristiyano, gamit na gamit yon. All things work together for good to those that love the Lord, to those that are called according to His purpose. Amen po ba? Pag alam natin na meron tayong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, ipinagtitiwala natin sa Diyos ang lahat ng pangyayari. At lahat ng mga pangyayari na yon ay alam natin, maaaring sa pisikal na paningin, hindi maganda sa atin, pero sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at sa kalooban ng Diyos, pinangyayari niya ang lahat ng bagay dahil alam niya makakabuti po sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya mabuti po talaga ang maglingkod sa ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, 2025, kita natin, simula pa lang ng taon, pero sinalubong tayo ng hindi magandang pangyayari sa Los Angeles. Ang dami mga pangyayari sa paligid natin na talagang 2025 expectant ka na alam mo maganda ang pasok ng taon. At anong nangyayari sa ating paligid? Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na hindi tumingin sa nakikita ng mata, kundi tingnan natin ang kilos ng Panginoon in the Spirit. Amen po ba? Kasi normally, wini-welcome natin ng taon at alam natin, pag maganda ang pasok ng taon, the whole year maganda. Yun ang paniniwala ng sanglibutan. Pero kapag tinignan natin ang season, ang bagong season na dinadala tayo ng Panginoon at sinamahan natin ng Panginoon doon sa season na pinagdadalhan niya sa atin, makikita natin na ang lahat ng bagay ay kumikilos ayon sa kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin na sumusunod sa kanyang kalooban. Amen? Ano man ang mangyari o ano man ang nangyayari sa ating paligid, tandaan natin, we are in the season of God. And because we are in the season of God, we are protected. Kasama po natin ang Panginoon. Amen? So, sama-sama po tayo maglingkod ng may kagalakan sa ating Diyos because it is good to serve our God. Amen. Sa oras pong ito, ay hilingin ko po kayo na magbukas ng inyong banal na kasulatan at ang ating pong babasahin ay nasa Mark chapter 12. At babasahin po natin yung verses 41 hanggang 44. At bibigyan po natin ng pansin ang ilang mahalagang bagay patungkol po sa gawain ng pagbibigay. Mark chapter 12 verses 41 hanggang 44. Sama-sama po natin itong basahin. Anyayahan ko po kayo muli magsitayo as we read the Word of God. Mark 12:41 hanggang 44.
Makibasa po kayo sa Tagalog at saka sa Ingles, sabay-sabay na pagbasang malakas. Ready na po? Amen. Sige po, basahin natin. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Basahin din po natin sa English. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, "I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Amen. Tayo po muling dumulog sa Diyos sa panalangin. Muli, Ama naming Diyos na buhay, Ama naming Diyos na napakabuti at napakadakila, Ama naming Diyos na gumagabay sa aming mga buhay, pumapatnubay, nagsisilbing tanglaw sa aming daanan ng iyong liwanag. Kaya naman, O Diyos, minsan pa, liwanagan mo po ang buhay ng aking mga kapatid sa pamamagitan po ng iyong salita. Gawin mo, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay patuloy na mamuhay ng may kalayaan sa mundong ito. Gamit, O Diyos, ang tanglaw ng iyong salita sa aming mga buhay. Ano pat ang bawat isa sa amin ay puspos ng karunungan, buong pagtitiwala na nagtatapat sa iyo, na kapag kami ay sumunod sa iyong kalooban, lahat ng nais mo, Panginoon, na mabubuting bagay sa bawat isa sa amin as we follow you, alam namin ito po, O Diyos, ay hindi mahadlangan sapagkat kalooban mo, O Diyos, na kami pagpalain. Kasiyahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay iparanas ang iyong pabor. Kaya, Ama, minsan pa sa pamamagitan ng iyong salita ay patuloy na turuan mo ang bawat isa. Salamat po ng marami in Jesus' mighty name. Amen. Paupo na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating paksa po ay may kinalaman sa araw na ito about giving. At hindi lang basta giving, kundi yung pagkakaroon po ng proper perspective of giving. Napakahalaga po kasi ng paksang ito sapagkat bilang mga mananampalataya, ang gawain po ng pagbibigay para sa ating mga mananampalataya ay isang gawain na alam natin, normal thing. Kumbaga, bahagi na po ng buhay natin ang magbigay para sa gawain ng Panginoon. We consider giving as a privilege na binigyan tayo ng pagkakataon na buhat doon sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin ay makapagbalik din naman para sa gawain ng Panginoon, makapag-partner sa kanyang gawain. Imagine niyo, hindi naman tayo kailangan ng Panginoon. Hindi niya kailangan ang ating salapi. Pero pinili ng Diyos na makipag-partner sa atin. Binigyan niya tayo ng privilege, ng pagkakataon para makisama tayo sa kanyang gawain. At yun po ay sa pamamagitan nga po ng gawain ng pagbibigay. At yan po ang napakahalagang katotohanan na tayo bilang mga mananampalataya ay pinapaunawa sa atin ng Diyos na ang pagbibigay ay isang napakalaking bahagi ng ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Kaya lang, dumarating din sa buhay ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, bagamat alam natin, sabi nga, God loves a cheerful giver. Amen po ba? Mahal ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos ay yung kapag tayo nagbibigay ay nandun yung kagalakan. Kaya lang,
paano kung dumarating na sa punto ng iyong buhay na nandun po yung pressure para, sabi nga, kung ano yung mga dumadating na mga pagpapala sa ating buhay, we are trying to make ends meet. Tapos dadating pa sila Judith, maraming mga Judith. Tapos andyan po yung mga allowances ng ating mga estudyante. Andyan po yung pagbabayad sa iba-ibang mga renta and maraming mga financial concerns ng family. May mga tinatanong ka, sabi nga kanina ni Brother Michael, minsan mayroon kang ina-aspire na mabili. Siyempre gusto mo na may mga tinitingnan ka din na mga pangangailangan mo at iniisip mo, magbibigay ba ako? Ito yung mga pangangailangan ko. So, minsan dumarating tayo doon sa mga ganong kalagayan and unti-unti, ang gawain ng pagbibigay ay nagiging struggle na sa isang mananampalataya. Na supposed to be, itong gawain na ito ay itinuturing natin na isang normal thing, bahagi ng ating buhay. Kaya lang, yun nga, pag dumating na doon sa, tininan natin yung mga pressing needs, ay parang yung nakalaan para sa Panginoon, minsan ay naisasantabi dahil ang nakikita ay yung malaking pangangailangan. Ang totoo, sa iba nga po, bagamat sabi ng banal na kasulatan, God loves a cheerful giver. Minsan may mga ibang mananampalataya, sa halip na maging cheerful giver ay nagiging fearful giver. Ano ibig sabihin noon na ang iba ay nagiging fearful giver? Kasi pagdating ng giving time, ay nag-aalala na kung magbibigay pa ba ako. Lord, ang dami kong pangangailangan. Kumbaga pagdadating na yung giving time, andun na yung binabalot na ng takot. Magbibigay ba ako o hindi? So yun yung mga sitwasyon na kinakaharap natin bilang mga mananampalataya. Pero dahil nga tayo ay alam natin ang importance ng giving, alam natin yung pagpapahalaga natin bilang mga anak ng Diyos sa pagbibigay. Kaya naman, kahit na nandun tayo sa mga ganong sitwasyon, alam natin na dapat pa rin unahin ang Panginoon, lalo na sa aspeto ng finances ng bawat isa sa atin. Because love, yung hinahanap ng Panginoon ay yung cheerful giver, hindi fearful giver. Natatandaan ko yung isang kwento, siguro narinig nyo na rin ito, pero sabi merong isang sakristan na nasa isang kwarto sa isang kumbento. Pagpasok niya doon sa lugar na yon para magpahinga na siya, may nakita siyang evil spirit. Wala naman siyang karanasan kung paanong palalayasin ang evil spirit. So nung nandun siya sa kwarto, may mga napapanood siya, kaya sabi niya, nisip niya kung paano niya mapapalayas yung masamang espiritu na nandun sa kanyang kwarto. Ngayon, dun sa kanyang kwarto, dahil yun nga po ay kumbento, may nakita siyang holy water. Yan, nung makita niya yung holy water, inisprinkilan niya yung evil spirit. Hindi pa rin umalis. Natatakot na siya. Tapos pagtingin niya doon sa table, mayroong rosaryo. So, hinawakan niya yung rosaryo at akala niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng rosaryo ay lalayas yung evil spirit. Wala din. Kumbaga, sabi ng evil spirit sa kanya, habang ginagawa, parang sinasabi, yan lang, ano magagawa niyan sa akin? Napapanood niya na minsan, krus. Kaya nung may makita siyang krus, tinapat niya yung krus na merong image, tinapat niya doon sa evil spirit. Wala pa rin. Walang magawa yung mga pinakita niya doon sa evil spirit. Hanggang napaatras siya, pagdating sa sulok, meron siyang nakapa na isang basket. At pagkapa niya, iniharap niya yun doon sa evil spirit. Natakot yung evil spirit. Alam niyo kung ano yung basket na nahawakan niya? Offering basket. Takot pala ang masamang espiritu sa offering. Kayo po ba'y takot sa offering? Di ba? Ang evil spirit lang ang takot sa offering. Pero mga anak ng Diyos, cheerful giver.
Amen. Sige po, palapakan natin ang Lord. Hindi po natin kinatatakutan ang offering. Kasi alam natin na kapag tayo nagbigay, yun ay daluyan ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Well, isang bahagi lang yon na para ipakita ko po sa inyo or somehow, para medyo magising din po kayo. Pero alam po natin na tinuturo ng banal na kasulatan, kapag tinignan natin sa banal na kasulatan, na kapag tayo ay mayroong pagkaunawa, tamang pagkaunawa, kung paano tayo dapat magbigay, ang pagbibigay ay hindi po magiging struggle sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Kung meron kang proper giving perspective, at ito'y pinanghahawakan mo ng mabuti, itong mga prinsipyong ito mula sa salita ng Diyos, ay pinanghahawakan mong mabuti sa iyong buhay, hindi po magiging mahirap sa iyo ang magtiwala sa Diyos. Makikita mo na it makes sense to trust the Creator, the Maker of the universe, para sa iyong mga pangangailangan. At kung meron man tayo na maaaring takot o pangamba, ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng kapanatagan upang patuloy na ipagtiwala sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, na sa kabila ng madaming pressing needs, still, uunahin natin ang pagbibigay sa kalooban ng Diyos, sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Dito po sa bahagi ng banal na kasulatan na ating binasa, pinakita sa atin ng Panginoon ang isang tagpo na kung saan mayroong isang babaeng balo. Ang description nga ng Panginoon, siya'y mahirap na mahirap, dukhang-dukha. Ngunit sa kabila ng kanyang karukhaan, ang sabi po, itong babaeng balo na ito ay nagbigay pa rin sa gawain. At ang sabi ng banal na kasulatan, meron na lamang siyang 2 salaping mayroon sa kanya. May tuturing natin na barya na lang. Pero ang sabi po, dahil itong babaeng ito ay mayroong tamang perspektibo sa pagbibigay para sa gawain ng Diyos, makikita natin na walang anumang bahagi sa kwento na sinabi ng Panginoon na yung babae ay nag-alinlangan. Na sinabi niya, teka muna, ito na yung huling pera ko. Hindi ko na pwedeng ibigay ito. Naintindihan naman ako ng Panginoon. Walang ganong pinakita sa atin ng Panginoon. Bagkus, nakita natin na sa pamamagitan po ng ibinabahagi sa atin ng Panginoon ay pinakita niya yung kaibahan ng pagbibigay ng babaeng ito kumpara doon sa pagbibigay ng mga mayayaman na sabi sila ay nagbigay lamang ng labis. Ito ay labis lamang doon sa kanilang mga pangangailangan. So kung titingnan po natin, merong 2 importanteng katotohanan na ipinapahayag ang Panginoon sa atin mula sa passage na ito. Number 1, the Lord is teaching the disciples the right or proper perspective of giving. Kasi tingnan nyo, tinawag po ng Panginoon after na magbantay ang Panginoon, minasdan ng Panginoon ang pagbibigay ng mga tao, at nakita niya yung iba't ibang uri ng pagbibigay, at nakakuha ng pansin sa Panginoon yung pagbibigay ng babaeng ito, at saka yung pagbibigay ng mga mayayaman. At pagkatapos na mamasdan ito ng Panginoon, nasabi, tinawag niya yung mga alagad. Sabi po ng verse 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. So, itong pagkakataon na ito ay ginawa ng Panginoon, kinuha ng Panginoon yung attention ng mga alagad. Why? Because the Lord was teaching the disciples the importance of having a proper giving perspective. Binigyan ng pansin ito ng Panginoon sapagkat gusto niyang turuan yung mga alagad at maging tayo bilang mga nagtitiwala sa Panginoon kung ano ba talaga ang pananaw natin sa pagbibigay. Maaring patigilin ng Panginoon, pwedeng sawayin ng Panginoon ang babaeng balong ito, knowing na alam niya na ito'y dukhang-dukha at dadalawang perang salapi na lamang ang mayroon siya. Ang Panginoon ang tamang tao para patigilin ang babaeng ito. Sabi niya, kapatid,
Huwag ka nang magbigay sa gawain. Naiintindihan ko ang kalagayan mo. Itago mo na yung natitira mong 2 salapi. Sa'yo na yan. Mas kailangan mo yan. Huwag ka nang magbigay. Pwedeng gawin yan ng Panginoon. Pero bakit hinayaan ng Panginoon na itong babaeng ito na meron na lamang 2 huling kusing na hawak-hawak at hinayaan ng Panginoon na maghulog ang babaeng ito? Bakit po? Kasi nais ng Panginoon na sa tagpong ito, ipakita na pag meron kang tamang perspektibo sa pagbibigay para sa gawain ng Diyos, at tulad ng babaeng ito, hindi ka mahahadlangan ng iyong mga pangangailangan. Amen po ba? Hindi ka mahahadlangan dahil ang uunahin mo ay pangangailangan, hindi. Kundi ang makikita mo, patuloy ka pa rin magtatapat at magtitiwala sa Diyos dahil alam mo, siya ang pinagmumula ng lahat ng iyong mga pagpapala. Kaya yun po yung una, mga kapatid, na katotohanan. Nais kong makita natin sa bahaging ito. Ikalawa, pinapakita din sa atin ang bahaging ito ng banal na kasulatan na ang ating Panginoon, God looks at our attitude in giving. Tinitingnan ng Diyos ang ating attitude, ang ating motibo. Kaya dito po itinuturo ng Panginoon sa mga alagad na dapat, kung tayo'y magbibigay, dapat magkaroon tayo ng tamang attitude. At ano ba ang tamang attitude o tamang motibo kapag tayo nagbibigay? Dito ay pinapakita sa atin ng Panginoon, it's not how much you give, but how you give. Pinapakita dito sa atin na kapag tayo ay nagbibigay, ang tinitingnan ng Diyos, unang-una ay yung condition ng ating mga puso. Yung puso ba na nagbibigay ay nagtitiwala sa kanyang pinagbibigyan na Diyos? O yung puso na yan ay nagbibigay ng merong takot, ng merong pangamba na nawawalan siya? Pero ang pinakita sa atin dito na bahagi ng banal na kasulatan ay isang babaeng balo, dukhang-dukha. Pero as she gave her last cents to the Lord, she gave it with complete trust sa kanyang Creator. Hindi natin nakitaan ng pangamba man lamang ang babaeng ito. At hindi rin kinuwento sa bahagi ng banal na kasulatan kung ano nangyari sa babaeng ito, na pagkatapos niyang magbigay, ay naging kawawa na siya. I believe hindi po naging kawawa ang babaeng ito. Sapagkat ang lahat ng sitwasyon natin, all our plights, yung ating paglakad sa kalooban ng Diyos, nakikita yan ng Diyos. Sabi nga ng awit, di ba? Maging yung ating pag-upo at maging yung ating pagtayo, nakikita yan lahat ng Diyos. Kaya yung ating pagtitiwala sa ating Diyos na buhay, alam yan ng Diyos. At siya ang nagsusukli. Kaya nga, ayon sa ating pananampalataya, kumikilos ang Diyos. Kaya kapag kung tayo ay nagbibigay na mayroong takot, walang pagtitiwala, alam din yan ng Panginoon. Pero itong babaeng ito, itong dukhang ito, nakita natin na as she gave her last cents to the ministry, ang pinakita sa atin dito ng Panginoon ay yung kanyang complete trust sa Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. At ganun din po ang nais ng Panginoon na matutunan natin na uri ng pagbibigay. Na kapag tayo ay nagbigay, andun yung ating pagtitiwala na alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. At dahil alam ng Panginoon ang ating mga pangangailangan, ibinibigay natin sa Kanya yung ating buong pagtitiwala that He will provide for all our needs, His ways, sa kaparaanan ng Diyos. Nakita ng Panginoon, sabi nga ng verse 44, sabi ng Panginoon habang tinuturo niya itong bahagi na ito ng pagtuturo sa mga alagad ng proper perspective of giving, sabi ng verse 44, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. So nakita natin, nandun yung buong pagtitiwala ng babae na as she gave her last cents, nakita ng ating Panginoon na kasama doon yung buong pagtitiwala niya sa ating Diyos na kanyang pinagbibigyan ng kanyang kaloob. Amen po ba? Ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo nawawalan kapag tayo ay nagbibigay. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi tayo nawawalan. Kasi kung nawawalan tayo, pwedeng pigilin yun ng Panginoon. Wag na. Yan na nga lang eh. Pero hindi. Ang sinusubok ng Panginoon sa atin is,
yung ating motibo. Tayo ba'y handang magtiwala sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan? Pwede din ba natin maipagtiwala sa Kanya yung ating mga finances? Pwede ba natin maipagtiwala sa Kanya? Siya na lumikha ng lahat ng bagay, the creator of the universe, the maker of all things. Pwede ba natin maipagtiwala sa Kanya yung ating mga maliliit na pangangailangan? Di ba, kung kayang likhain ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa kawalan, gaano pa kaya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin compared sa pangangailangan ng buong mundo? Ang hinahanap lang ng Panginoon sa atin ay yung tamang motibo ng pagbibigay. Na kapag tayo nagbibigay, hindi tayo nawawalan. Kundi dinadala natin yung ating pagtitiwala sa Diyos. Nasasabi natin, Father God, dinadala ko po sa iyo ang aking kaloob bilang pasasalamat. Alam mo po yung aking pangangailangan, pero itinitiwala ko po ito sa iyo. Hindi magiging hadlang ang aking kawalan o pangangailangan para hindi ako makasunod sa kalooban mo. Amen? So ito po yung pinapakita sa atin dito ng Panginoon. At nagawa ito ng babae, naniniwala ko, kaya niya ito, sa kabila ng kanyang kawalan, nagpatuloy pa rin siya ng pagbibigay. Why? I believe because this woman, this widow, she has a proper giving perspective. Tama po yung prinsipyo na kanyang pinangahawakan na may kinalaman sa gawain po ng pagbibigay. So makikita po natin na ang uri ng giving na ikinasisiyan ng Diyos ay yung pagbibigay na mayroong buong pagtitiwala. Hindi po yung fearful giving. At ito po ay nakita natin sa babae. Yung element of trust ay kitang-kita natin sa kanyang pagbibigay. Sapagkat alam niyang dadalawang kusing na lamang ang mayroon siya at kung tutuusin po, ang pwede niyang magawa doon sa dalawang kusing na mayroon siya, number one, pwedeng wag na lang siyang magbigay at sabihin niya sa Panginoon, Lord, nakikita mo po ang kalagayan ko, naiintindihan mo po ang kalagayan ko. Hindi na po ako muna magbibigay. Pwede yun, pwede niyang gawin yun. Kasi alam niya, nakikita ng Panginoon, hindi naman siya nagsisinungaling, talagang walang-wala siya. Pwede niya sabihin yun. Pangalawa, ito rin ang pwede niyang gawin. Pwede naman niyang hatiin yung dadalawang kusing, Lord, tig-isa tayo. Isa sa'yo, isa sa akin. At least may matitira sa akin, Lord. Pero hindi, dahil meron siyang tamang perspective sa giving, hindi niya inisip yung sarili niya, ang inisip niya, ang mahalaga ay magtiwala siya sa Panginoon. At doon sa pagbibigay na yon, ipinakita niya, Lord, ito na po yung aking last money, pero ito po ay itinitiwala ko po sa iyo. Amen po ba? Di ba napakagandang uri ng pagbibigay, no? Yung element of trust nandun. Wala yung fear. At yun po ang hinahanap ng Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon na kung tayo'y magbibigay, kung tayo ay alam natin yung mga tamang principle na itinuturo ng banal na kasulatan sa pagbibigay, at tulad din ng babaeng balong ito, hindi po magiging problema sa atin na magbigay sa Panginoon. Ang totoo, dahil alam natin na deserve ng Panginoon ang ating pong pagbibigay, uunahin natin ang para sa Panginoon. Hindi ko alam kung ano nangyari, bakit naubos yung sa babae at dalawa na lang ang natira. Di ba? Dapat uunahin, ano? Pero ganun pa man, hindi niya hinayaan na naubos lahat na wala na talaga napunta sa Panginoon. Ginawa pa rin po niya yung dapat. Ano yon? Ibigay ang para sa Panginoon dahil yon ay pagpapakita ng kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayon pong umaga, titingnan po natin, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating pagbibigay? Tingnan po natin ang ilang mga tala ng banal na kasulatan upang tulungan tayo na magkaroon ng tamang perspektibo sa ating pagbibigay upang sa ganon, habang nakikita natin itong mga pamantayan na ito, ay tayuan natin ito at sundin natin ang kalooban ng Panginoon at buong pagtitiwala, katulad ng ginawa ng babaeng balo, buong pagtitiwala din nating tayuan ang mga pangakong ito ng Diyos sapagkat napakahalaga na kapag meron tayong proper giving perspective, anong nangyayari sa atin? Hindi na magiging struggle sa atin ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Okay, tingnan po natin, what does the Bible says about giving? Ano yung ilang mga mahalagang bagay na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan patungkol sa pagbibigay?
Una po, ang Panginoon mismo nagturo sa Gawa chapter 20 verse 35, kinote ito ni Apostle Paul. Ang sabi po, it is better to give than to receive. So ito po yung dapat nating maunawaan. Bakit po napakahalaga sa atin ang giving? Kasi sinasabi ng banal na kasulatan at mismo ang Panginoon ang nagbanggit, it is better to give than to receive. Ang sabi niya sa chapter 20 ng Gawa, verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. At ito na yung quotation ni Apostle Paul sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So mismong sa ating Panginoong Hesus nanggaling ang katotohanan ito. At ang sabi, it is more blessed to give. Mas mapalad. Pag binuksan niyo po ang Matthew chapter 5, yung tinatawag nating Beatitudes, makikita natin doon, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat sa kanila ang paghahari ng Diyos. Mapalad ang may mga mabababang loob o yung mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, mapapansin natin na paulit-ulit doon na binanggit, mapalad, mapalad, mapalad. Pero pagdating dito, sa pagbibigay, meron pa palang higit na mapalad sa mapagpakumbaba. Ano yon? Yung mapagbigay ay higit na mapalad sa mapagpakumbaba. Kasi sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. So pinapakita sa atin ng Panginoon na yung perspektibo natin sa pagbibigay, dapat bigyan talaga natin ng pagpapahalaga, bigyan natin ng mataas na pansin. Bakit? Ito yung sabi ng banal na kasulatan, ito sabi ng Panginoon, mas mabuti ang nagbibigay, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po ba? So yun po yung una. Ikalawa po na makikita natin ay tinuturo ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 9 verse 7, kanina ay kinote ni Brother Michael, makikita din natin diyan na all are encouraged to give. Sabi po ng 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay. Pansinin niyo, ang bawat isa. So walang exemption. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. So ibig sabihin, giving is not an issue of can and can't. Sa Panginoon pala, hindi dito issue yung, ang gawain ng pagbibigay ay para lang sa may kakayahang magbigay. Hindi. Ang pagbibigay ay para sa lahat. Kasi nga, ang unang pamantayan natin, it is better to give than to receive. So kung mas mabuti ang magbigay, dapat bawat isa sa atin matutunan natin na magbigay. Amen po ba? Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang bawat isa'y dapat magbigay. No, bakit ito sinabi ni Apostle Paul, dapat magbigay? Kasi nga po, alam natin na for others, pagdating sa giving, talagang merong struggle. Kaya dito, pinapakita ni Apostle Paul ang kadahilanan. Pinapakita ni Apostle Paul kung bakit niya tayo ini-encourage na matutong magbigay, pahalagahan ang gawain ng pagbibigay. Kasi hindi po ito issue na kung kailan mo lang gustong magbigay. Kundi ang sinasabi dito ni Apostle Paul, giving should be a practice of every believer. Andyan po ba kayo? Bawat mananampalataya, dapat bahagi ng buhay natin ang pagbibigay sa gawain ng Diyos. Hindi po nag-exempt dito na, yung mga mahirap, sige, naintindihan ko ang buhay nyo, wag na kayong magbigay. Yung mga mayayaman lang ang pwedeng magbigay. Parang ang pagpasok sa kaharian ng langit ay para lamang sa mga mayayaman at ang mga mahihirap ay walang bahagi para makapag-contribute sa gawain ng Panginoon. Hindi ganoon ang kaisipan ng Diyos. Anumang bahagi na binibigay mo para sa Panginoon, katulad ng babaeng balong ito, tinatanggap yan ng Panginoon. Kasi ang issue hindi yung laki, kundi ang issue is how you trust the God that you are giving. Amen po ba? So all are encouraged to give. Mayaman man o mahirap, bata man, matanda, bawat isa ay na-encourage na magbigay.
anumang estado ng ating buhay sa lipunan, dapat po bahagi ng ating buhay ang pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Kaya dito nga po sa bahaging ito, hindi in-exempt ng Panginoon itong babaeng balo, na kung saan pwede rin naman niyang i-exempt, huwag ka na magbigay. Pero hindi. Hindi niya pinigil ang babaeng ito. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ang pagbibigay ay isang gawain ng pagbibigay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. And also, bakit po ba tayo na-encourage ng Biblia na magbigay? Well, isang bagay din po, no? Alam natin, kaya nga po sabi dito ni Apostle Paul, ang bawat isa ay dapat magbigay. Kasi alam naman natin na ang isang ginagawa ng kaaway sa mga tao, ganun din sa mga mananampalataya, ay yung maging maramot. Kaya giving is God's way of helping us overcome stinginess. Yung pagbibigay ay isang paraan ng Diyos para sanayin tayo na maging mapagbigay upang sa ganon, yung pagiging maramot ay hindi na matagpuan sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam natin na ang karamutan ay hindi kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay yung tayo ay maging mapagbigay. Kaya, all are encouraged to give. Number 3, dun pa din po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, God loves a cheerful giver. Sabi po uli ng 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ang NIV ay ganito po ang pagkakasabi, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So the kind of giver na nais ng Diyos na nakikita sa kanyang gawain ay cheerful, hindi fearful. Amen po ba? Nais niya po ay cheerful. Ang cheerful giver, ang pagiging cheerful giver ay, ito po ay bunga ng ating tamang pagkakilala kung sino ang ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya po tayo nagbibigay sa ating Diyos sapagkat naunawaan po natin yung dakila niyang pagmamahal sa atin. Kung mapapansin niyo po, si Sakeo, nung naranasan po niya ang pagtanggap ng Panginoon sa kanya, sino si Sakeo? Sa Luke chapter 19. Isang mayamang tao. At isang mayamang tao na dahil po sa kanyang trabaho, ang mga tao po ay, alam, kahit ngayon sa atin, pag sinabing mga BIR, BIR collectors, alam natin na ang tingin ng mga tao sa kanila ay mga corrupt. At ganun din po, the same spirit ang daladala ng mga tax collectors maging nung panahon ni Sakeo. Sapagkat si Sakeo po ay isang tax collector, pinandidirihan siya ng kanyang kapwa dahil sa kanyang maruming trabaho. Ngunit sa kabila ng pandidiri ng mga tao sa kanya, nung makita siya ng Panginoon, sabi Sakeo, di ba? Itong si Sakeo, sa kabila ng kanyang karumihan, hinahanap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Gusto niyang makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Siguro sabi niya, ang daming mga tao na ayaw sa akin, pero merong tao na sabi, lovers of sinners. Gusto ko makilala itong lovers of sinners na ito. So nung malaman niyang dumarating ang Panginoon, hinanap niya ang Panginoon, pero dahil napakaliit niyang tao, umakyat siya sa puno ng sikomoro at sabi ng Panginoon sa kanya, Sakeo, bumaba ka sapagkat papasok ako ngayon sa tahanan mo. At tuwang-tuwa si Sakeo. Bakit? Siya ang naghahanap sa Panginoon, pero kilala na siya ng Panginoon. Kaya doon sa katuwaan ni Sakeo, nung dumating ang Panginoon sa kanyang bahay, ito agad ang kanyang pronouncement, Panginoon, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan sa mahihirap. At kung may nadaya man akong ilan, Lord, gagawin ko po, ibabalik ko po ng 4 na ulit. Itong kapahayagan niya na ito is the result of his relationship with the Lord. Ito ay resulta ng pagtanggap ng Panginoon sa kanya. Hindi siya naligtas dahil sa kanyang kawang gawa, kundi naligtas siya sapagkat tinanggap siya ng Panginoon at
out of his, yung kasiyahan niya, yung galak niya, dahil tinanggap siya ng Panginoon, nakita niya, kung ano meron ako, dapat gamitin ito sa ministry. Kaya sabi niya, Lord, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan para sa mga mahihirap. So yun po yung bunga ng pagiging cheerful giver natin. Because of what God has done para sa bawat isa sa atin, tinanggap tayo ng Panginoon, binahal tayo ng Panginoon. Kaya ano magagawa mo? Mababayaran ba natin ang ginawa ng Panginoon sa atin? Hindi. Pero pwede nating suportahan ang gawain ng Diyos. At ang nais ng Panginoon, kung magbibigay tayo, bunga ng ating relasyon sa Kanya. Kasi yung merong tamang relasyon sa Kanya, yun lamang ang makapagbibigay ng may kagalakan. Pero yung hindi kilala ang Panginoon, bago magbigay yan, ang isip nila parang nawawalan sila. Pero yung nagagalak na nagbibigay sa Panginoon dahil meron siyang relasyon sa Panginoon, ang iniisip niya yung kanyang ibinibigay ay kulang pa. Kaya nga sabi niya, yung kalahati ibibigay ko at kung may nadaya pa ako, 4 na ulit kong ibabalik. Amen? So ganun din po mga kapatid sa Panginoon. We are giving cheerfully to the Lord because our Lord save us. Kulang pang pambayad. Hindi natin mababayaran ang ginawa ng Panginoon. Pero pwede nating suportahan ang gawain ng Panginoon. At yung karamutan ay natatanggal na pagtatagumpayan natin kapag lagi natin pinapractice ang pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Pang-4 po, God has promises for those who gives. Tandaan niyo po, ang binigyan ng pangako ng Panginoon, yung mga givers. Hindi po yung mga tumatanggap. Favor na lang po yun, yung pagtanggap. Pero ang talagang pangako, ang binibigyan ng Panginoon ng pangako ay yung mga nagbibigay. Sabi po ng banal na kasulatan, 2 Corinthians chapter 9, verse 10 and 11, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalugo nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Sa verse 10, makikita natin, wala naman talaga tayo. Sinasabi ng banal na kasulatan, all of this belongs to God. Yung ating kakainin, lahat yan galing sa Diyos. Yung ating itatanim, yung ating trabaho, yung ating negosyo, lahat yan provision ng Panginoon. Kaya sabi po niya rito sa verse 10, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing ihahasik. So yung ihahasik, yung binhing ihahasik, yan yung mga source. Ano man yung mga pwede nating trabaho, kakayahan, gamitin mo yan at magiging source yan ng pagpapala sa buhay mo. Ano naman sabi dito? Sabi, tinapay, siya rin na nagbibigay ng tinapay na makakain. At yung binhi na inihasik, yun daw ay pinalalago ng Panginoon. So, 2 bagay po mga kapatid, mayroong kakainin, mayroong itatanim. Pero yung binhi, masarap din yung iluto at masarap din kainin. At minsan, kaya hindi nangyayari yung pagtatagumpayin ng buhay natin, yung tinapay, kinain na, yung binhi, hindi itinanim. Kinain na rin. Tapos sabihin natin, Lord, asa yung pagpapala ko? Sabi naman ng Lord, di ba binigay ko na sa iyo yung tinapay? Opo. Di ba binigay ko na rin yung binhi? Opo. Ano ginawa mo sa binhi? Kinain din. Sabi ko, yung binhi para saan ba yan? Tapos minsan sisihin natin ng Lord, di ba? Minsan hihingi tayo, Lord, bakit pinagkulang mo ako? Hindi tayo pinagkulang ng Lord. Kinain lang natin yung hindi dapat kainin. Pero ano pangako ng Panginoon sa mga nagbibigay? Verse 11, pasasaganain niya kayo. Sabi niya, papasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. So yung pagpapala, yung mga pangangailangan natin, the Lord will provide for it. At habang pinalalago niya yung ating trabaho, yung ating mga negosyo, maging yan, palalaguin ng Diyos. Hindi para marami makain. Ang sabi niya, para may magamit tayo para lalong makatulong sa marami. Amen po ba? Kaya ibig sabihin, kung magkakaroon tayo ng tamang kaisipan, bakit ba tayo binigyan ng mahusay na trabaho, pinopromote, pinalalaki yung ating sweldo, bakit ba tayo may mga negosyo at pinalalawak yung ating negosyo, hindi para maraming makain.
Bahagi na yun. Siyempre, papayag ka ba naman na kumikita ka, hindi ka kakain, magpapakapayat ka dahil ang idea mo ay, hindi mo kailangan ng pagkain? Hindi. Siyempre, uunahin mo din ang sarili mo. Pero hindi naman yan sapat para sa'yo lang. Makikita mo na ang dami ng mga pagpapala, kaya anong gagawin mo? Yun pala, para i-share yung mga blessing na yun. Yung nabibigyan mo ng maraming trabaho, that's one way of sharing God's blessing. Hindi lang ikaw ang napapagpala nung negosyo, nakakapagbigay ka ng trabaho, napapakain mo din yung ibang mga trabahador. So, ganyan po magpala ang Diyos. Kaya nga po si Colgate, alam niyo yung kwento ni Colgate, di ba? Nung nangako siya, Lord, bigyan mo lang ako ng pasimula para sa negosyong itatayo ko. At kinumit niya, sabi niya, Lord, bibigay ko po sa iyo ang 10%. Kaya lang nung habang tumatagal, ay talagang nakita niya na pinagpala. Di ba yung Colgate Palmolive, sa kanya po yun, at worldwide po yun, talagang nagsosupport po yun sa Christian ministries. Nung nakita niya na habang nagtatapat siya, lalong pinasasagana ng Panginoon ang business, binaliktad niya na, Lord, sa akin ang 10%, sa gawain ang 90%. Kasi pinalaki na ng Panginoon eh. Nakita niya, yung 10% para sa pagkain ko yun. Yung 90%, yun yung parang palaguin pa. So, gano'n ang Panginoon. Bakit? Kasi siya ay may pangako sa mga nagbibigay, hindi doon sa tumatanggap. Amen po ba? Number 5. Giving can also be sacrificial. Nakita po natin ito sa babaeng balo. Para sa atin, sacrificial yon. Imagine niyo dadalawa na lang o last money na. Ang hirap nun. Kaya nga sabi kanina ni Michael, natutuwa nga ako habang nag-share si Michael eh. Totoo naman yun. Ang hirap, di ba? Na yun na lang yung huli mong pera. Pero dahil gusto mong tumulong, dahil gusto mo na unahin ang kalooban ng Diyos, hindi mo titingnan yung kawalan. Ang titingnan mo, yung anong magagawa mo sa mayroon ka. Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 8 verses 4 hanggang 5, ang sabi po dito ni Apostle Paul, ang binibigay niya pong patotoo dito ay yung mga kapatiran sa Macedonia na kung panahon po, kung ituturing po natin ito, panahon ng pandemic halimbawa, lahat talaga ay kailangan ng ayuda. Dumating po sa panahon na ang Judea po ay nangailangan ng ayuda para sa ibang mga kapatid sa iba-ibang panig ng daigdig. At si Apostle Paul po, nung malaman niya ang kalagayan, ay tumulong po siya, nagpahayag po siya ng pangangailangan ng mga kapatiran sa Judea. Ngayon, dahil alam ni Apostle Paul na itong mga kapatiran sa Macedonia ay talagang naghihikahos din at kailangan din ng tulong, si Apostle Paul parang pinigil niya sila. Pero nakiusap po ang mga taga-Macedonia. At ito nga po sabi ni Apostle Paul sa verse 4, mahigpit nilang ipinamanhik na sa akin na sila'y bigyan ko ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Kasi pinipigilan niya, pero yung mga kapatid naman, hindi, Apostle Paul, gusto din naming maipadama yung aming pagmamahal. Ano man ito may papadala namin, gusto namin masabi na ang mga kapatid namin ay mahal namin. Kaya tutulong kami. Ano sabi ni Apostle Paul sa verse 5? At higit pa sa inaasahan ko ang inilaan nila. Inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Para sa isang tao na nakilala ang ginawa ng Diyos na kabutihan, hindi niya ipagdadamot yung kung ano man ang pwede niya maitulong para sa gawain ng Diyos para maabot din ang nakararami. At ito po yung ginawa ng mga taga-Macedonia. Dahil ibinigay nila ang kanilang sarili sa Panginoon, alam nila maging yung kanilang ari-arian ay pwede din nilang ibigay para sa gawain ng Panginoon bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa gawain ng Diyos. Kapag ka ikaw ay mayroong proper giving perspective, alam mo na ang pagbibigay ay hindi lamang sa panahon ng kasaganaan. Pwede mong gawin ang pagbibigay maging sa panahon ng kawalan at alam mo na hindi ka mapipigilan. Kapag nandun sa puso mo, nauunawaan mo yung kahalagahan ng pagbibigay, kahit sa panahon ng kawalan, nandun pa din yung kagalakan mo para magbigay sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Kasi nga po, hindi lamang nakikita ang pagbibigay sa panahon ng kasaganaan. Even sa panahon ng kawalan, pwede pa rin tayong magbigay. Number 6, giving is a form of worship to God.
Giving is your form of worship to God. Sa Mateo chapter 2, verses 2 at saka 11, makikita natin ang kalagayan ng mga pantas nung dinalaw nila ang Panginoong Hesus, nung ito ay pinanganak, nung nagkatawang tao. At ang sabi nila, nagpunta sila sa Jerusalem at nagtanong sila, nasaan ang anak? Nasaan ang hari ng mga Hudyo na ipinanganak? Naparito kami upang sambahin siya. So, yun ang purpose nila ng pagdating. At mapapansin nyo sa verse 11, ang sabi, dahil naparito sila para sambahin ang Panginoon, ano ang pinakita ng verse 11? Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria, lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. At kasama sa kanilang pagsamba, binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. So ito makikita natin mga kapatid. Giving is our form of worship to God. Kung sinasabi natin na sinasamba natin ang Diyos, makikita yan sa uri ng ating pagbibigay. Sapagkat ang pagbibigay ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Kaya ang isang tao na sinasabing, sinasamba ko ang Diyos, pero ang pagbibigay ay isang gawain na para sa kanya ay hindi niya maipagtiwala ang kanyang pagbibigay sa Panginoon, hindi lubos ang kanyang pagsamba sa Panginoon. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos ng proper perspective of giving. Kaya itong babaeng ito, meron na lamang 2 kusing na natitira, hindi pinigil ng Panginoon sa pagbibigay. Why? Kasi gusto ng Panginoon na maging ugali natin ang magbigay, maging buhay natin ang magbigay. Dahil ito ay uri din ng pagsamba natin sa Diyos. Amen po ba? So giving is our way of worship to God. When we give to God as our way of worship, malinaw sa atin na siya talaga ang object ng ating worship. Kasi ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 24, kasi kung talaga sinasabi natin, sinasamba natin ng Diyos, hindi magiging hadlang ang pananalapi. Dapat hindi magiging hadlang ang pananalapi. Pag naging hadlang ang pananalapi, it's either we serve God or we serve mammon or money. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya sabi po dito sa Matthew chapter 6 verse 24, walang makapaglilingkod ng sabay sa 2 Panginoon, sapagkat kakapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. If we truly worship God, everything that we have cannot hinder our worship from God. Even our finances. Hindi ito pwede na makahadlang na sinasabi natin, sinasamba natin ng Diyos, pero hindi natin may pagtiwala sa Kanya yung ating finances. Kasi worship, ang giving ay bahagi ng ating worship. Sinasabi natin, Lord, itong pag-aari ko na ito na binigay mo sa akin, ibinibigay ko sa iyo. Pero kapag sinasabi natin, Lord, sinasamba kita, pero yung ating pananalapi, hindi natin may pagtiwala sa Panginoon. Lord, ibang usapan na yan. Paglilingkuran kita ng aking buhay, paglilingkuran kita ng aking lakas, pero, Lord, huwag mo pakialaman itong aking pera, akin to eh. Nagiging idol natin yon. Dalawa, it's either you serve God or you serve mammon. Dalawa lang yan. Pero pag ginamit natin ang ating pananalapi para dalhin sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, ikaw ang higit sa aking pananalapi. Amen po ba? Yan po yung pagkakaroon ng proper perspective of giving ayon sa banal na kasulatan. Number 7, giving is also a stewardship issue. Ang pagbibigay, pagbabalik ng bahagi sa ibinigay ng Diyos sa atin ay isang issue ng pagiging mabuting katiwala. Ano po ibig sabihin dito? Halimbawa po, binigyan tayo ng isang buo ng Panginoon. Halimbawa, isang pie. Isang buo yun. Ngayon, ang hinihingi lang ng Panginoon, hindi naman yung buong pie. Ang hinihingi lang niya yung bahagi. Amen po ba? So, ang isang mabuting katiwala, kung alam mo na wala kang pag-aari, pero binigyan ka ng Panginoon ng isang buo, at sabi ng pagtiwalaan mo ko, ibigay mo yung isang bahagi bilang
samba, bahagi ng pagsamba, pwede mong gawin yon. Ang totoo, si Isaac, alam natin, nung inihandog ni Abraham, pinakamamahal ni Abraham si Isaac. Pero hiningi ng Diyos. Pinagdamot ba ni Abraham? Alam niya na hindi niya pag-aari si Isaac, pero ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Kaya nung hiningi ng Diyos, hindi nagdalawang isip si Abraham, ibinalik niya, ibinigay niya si Isaac. Ngayon, ganun din po sa atin, anumang mayroon na ibinibigay ang Diyos sa atin, mga pagpapala, mga talento, kakayahan, lalo na trabaho, negosyo, lahat ng yan, ipinagtiwala lang din sa atin ng Diyos, siya ang pinagmulan. Ngayon, ang nais niya naman mula dyan sa mga bahagi na yan, o sa kabuuan na yan, ay magbalik tayo ng bahagi ng nararapat sa Diyos. Now, bakit nagkakaroon tayo ng problema minsan na gawin ito? Kasi ito nga, sabi ko sa inyo, ito ay stewardship issue. Ito po minsan ang kalagayan. Meron pong isang bata, gusto siyang turuan ng kanyang mga magulang para po matutong magbigay. Kasi yung kanyang pamilya ay Christian at sila po ay regularly nagbibigay. So, sa murang gulang pa, gusto nilang turuan ng kanilang anak na matutong magbalik sa Panginoon. So, binigyan ng mga magulang yung bata at sabi niya, ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Mula dun sa kakawalan, pinagpapala niya tayo. Tapos, para maintindihan mo, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, yung 10%. Itong 10 mansanas, binigay sa iyo ng Panginoon, ibinibigay namin sa iyo. Ngayon, para matutunan mo yung magbigay sa Panginoon, itatabi mo yung isa, yan ay para sa Panginoon, at yung siyam ay para sa iyo. Naiintindihan mo ba yon? Siyempre, nakita niya, siyam ang akin, isa sa Panginoon. Opo, naiintindihan ko po yan. Ngayon, gusto talagang itest ng mga magulang na gagawin ng kanilang anak yung pagbibigay. Kaya hinihintay nila na nung inihiwalay, ay ibibigay. Ibig sabihin, babalik sa kanila para matira yung siyam. Umalis na po yung mga magulang. Yung bata, sinimula, ang gandang tingnan ng mansanas, ang sarap kainin, kinain niya na po. Tapos, isa, dalawa, so meron pang 7 at meron pang 1. Nakatingin siya doon sa kanya. Nagutom na naman siya, kinain na naman yung 2, ano natira? Merong 5 at merong 1. Hindi niya pinapansin yung 1, mas marami kasi yung kanya eh. Tapos, kakalaro, nakikita niya, may pagkain pa siya. So, habang tumatagal po, naubos niya na yung kanya. Ngayon, may natitirang 1. Para kanino yun? Dapat ibabalik niya yun sa kanyang mga magulang bilang uri ng pagbibigay. Pero nakita niya, parang yung kay Adan at kay Eva, di ba nakita ni Eva, napakasarap ng prutas. Noon, hindi niya napapansin yung 1 na yun kasi iisa lang eh. Ang nakita niya, yung siyam na para sa kanya na marami, yun lang ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Nung wala na yung siyam, may nakikita pa siyang 1, at yun ay para ibalik na niya sa kanyang mga magulang, pero nakita niya, sarap ng mansanas. Parang hindi kasi tulad ng siyam. Ano kaya lasa nitong 1? Hanggang ang kwento, hindi niya na ibalik, kinain niya lahat. Naging mabuti ba siyang katiwala? Hindi. Di ba? Pinagkatiwala sa kanya, binigyan siya ng marami, ibabalik lang yung 1. Pero sa halip na ibalik yung 1, dahil hindi siya mabuting katiwala, kinain niya lahat. Now, ganun din sa atin mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos na hindi naman lahat hinihingi eh. Ang gusto lang ng Panginoon, matagpuan tayo mabuting katiwala. Bakit? Ito po, basin ninyo, sabi ng Lucas chapter 16, verse 10. Ang sabi po ng verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen po ba? Ang isang mabuting katiwala, kahit maliit ang pinagkatiwala mo, pag naging tapat ka sa maliit, karapat-dapat kang pagtiwalaan sa mas malaki. Pero pag nag-fail ka sa maliit, paano kang pagtitiwalaan ng mas malaki? Kaya yung binigyan ng 10 na bata at kinaya niya yung 1, sa palagay nyo, ano kaya ibibigay? Di ba? Magdadalawang isip na yung nanay, yung mga magulang. Pero kung nakita siya ng mapagtatagumpayan, baka hindi lang apple lang ibigay. Pwedeng lumaki pa. Kaya lang dahil hindi siya nagtagumpay,
Mag-iisip yung magulang. Dito pa nga lang sa Apple, hindi na siya marunong magbalik. Paano ko pa siya pagtitiwalaan sa pananalapi? At ganun din nasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi dito sa verse 11, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kung talagang sinasabi natin, Lord, we worship you, at yung pagsamba natin ay sinasabi natin, ikaw lang ang aming sinasamba. Pero kung ang kayamanan ng umaagaw sa ating pagsamba, dahil mas takot tayong mawala ng pera, okay lang na hindi tayo makasunod sa Panginoon kasi, mawawalan ako ng kita, okay lang, linggo. Pero double pay to O di ba minsan may mga ganun tayo, pinipili natin o pinagpapalit natin yon. Somehow, hindi natin alam na hindi tayo nagiging mabuting katiwala doon. Kaya ano sabi ng Panginoon? Verse 11, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanglibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Ibig sabihin, God wants to bless us even more. Gusto niya pagpalain tayo ng marami pang mga pagpapala. Kaya lang ang kailangan matagpuan tayong mabuting katiwala. At ang isang mabuting katiwala, nakikita yan ng Panginoon. Nagsisimula tayo doon sa pagbibigay. Lagayan natin, mga kapatid. Minsan nagpipray tayo, Lord, gusto ko naman talaga makatulong sa gawain Pag naging milyonaryo ako, Panginoon, so suportahan ko ang gawain mo. Lord, ganito gagawin ko. Di ba? May mga ganyan tayong desire. Di ba? Totoo naman yun, mabuti po yun. Kaya lang minsan sinasabi ng Lord, ngayon, ano ang pwede mong gawin? Hindi ka pa milyonaryo. Wala po akong mabibigay, Lord. Wala? Di ba? Meron naman tayong pinagpapala. Meron naman tayong tinatanggap sa Panginoon. Kahit ano pa yan. Kaya kwento po sa probinsya, sabi, may isang pastor na nagtuturo din po doon sa kanyang miyembro ng pagbibigay. Sabi niya doon sa kanyang miyembro, kapatid, kung ikaw, halimbawa, merong 100 baboy at gusto mo na sumunod sa Panginoon ng pagbibigay, kung bibigyan kita ng 100 baboy, anong gagawin mo para sa Panginoon? Sabi ng miyembro, Pastor, bibigay ko po yung 10 para sa Panginoon. Akin yung 9 po. Mabuti kapatid. Kung ikaw ay mayroong 50 baboy, kapatid, ano gagawin mo para sa gawain ng Panginoon? Pastor, bibigay ko po yung 5 para sa Panginoon. Akin po yung 45. Kapatid, kung may 10 kang baboy, Pastor, alam mo naman may 10 akong baboy. Sa pangarap, okay. Sa realidad, mabuting katiwala, hindi. Ang hinahanap ng Panginoon, kung mapapagkatiwalaan tayo sa maliit, kung kaya mong magsakripisyo sa maliit, tandaan nyo, makikita nyo ang Panginoon, pagpapalain kayo ng higit na malaki. Sige po, palapakan natin ng Lord. Dapat hindi tayo mapigilan ng takot sa pagbibigay, kundi buong pagtitiwala. Kasi yun ang pangako ng Panginoon Ang mapagkakatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Hindi naman tayo sa tao nagbibigay Sa Diyos tayo nagbibigay. Kaya kapag dinala mo yan sa Panginoon, ang Lord ang bahala, ang Lord ang mananagot. Salita niya yung tinatayuan natin. Kaya kung hindi siya naging faithful sa kanyang pangako, hindi ko problema yon. Pero alam ko, hindi pwedeng sirain ng Panginoon ang kanyang pangako. The Lord is always faithful sa kanyang mga pangako sa atin. Amen? Sige po, palakpakan ulit natin ng Panginoon. And lastly, as number 8 pa lang po tayo pala. No, sorry. 2 pa po. Last na po. Second to the last. Number 8. Giving is our expression of our love for God. Ang pagbibigay din po ay atin pong kaparaanan ng paghahayag ng ating pag-ibig sa Diyos. Hindi lamang ito issue ng pagiging good steward, ito rin po ay expression ng pagmamahal natin sa Diyos. Luke chapter 7 verse 47, ang sabi po, kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Itong tagpong ito ay kwento patungkol sa isang Pariseo na ang pangalan ay Simon at inanyayahan niya ang Panginoon sa kanyang tahanan.
At nung mabalitaan po ng isang maruming babae sa lugar na yon, na ang Panginoon ay nasa tahanan ni Simon Pariseo, itong babaeng ito ay nag-gate crashed. Kumbaga walang pasabi, pumasok doon sa tahanan ni Simon Pariseo nang walang paanyaya. At siya po ay tumungo doon sa likodan ng ating Panginoong Hesus, at doon sa gawing paanan ng Panginoon ay iyak ng iyak. At doon sa pagtulo ng kanyang luha, nabasa ng luha ang paa ng Panginoon. At nung mabasa ng luha ang paa ng Panginoon, pinupunasan naman niya ito ng kanyang buhok. At nung habang pinupunasan niya ito, hindi pa po siya nakontento doon. Binuksan po niya ang isang alabaster jar, isang sisidlan ng pabango na napakamahal. Binuksan niya po ito at pinunasan niya po ng pabango ang paa ng ating Panginoon. Ngayon, nung makita ito ni Simong Pariseo na nag-anyaya sa Panginoon sa kanyang tahanan, naisip nito sa kanyang sarili, sabi niya, kung talagang propeta ang taong ito, malalaman niya na ang babaeng ito ay makasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan, bilang tugon sa iniisip ng babae, o ni Simon patungkol sa babae, ay sinabi ng Panginoon, Simon, tinawag niya si Simon at sabi niya, meron akong sasabihin sa iyo. At sabi niya, meron dalawang tao na may pagkakautang sa isang tao. Yung isa ay merong 500 salaping pilak na utang, at yung isa naman ay may 50 salaping pilak na utang. Pero pareho silang pinatawad. Sa tingin mo, sino sa dalawa ang higit na magmamahal doon sa nagpautang? Sabi naman ni Simon Pariseo, sabi niya, yung pinatawad po ng mas malaking halaga. Siya po ang magpapakita ng mas malaking pagmamahal. At tama naman po yung kanyang sagot. Binalik ng Panginoon sa kanya yung kwento. Sabi niya, alam mo, Simon, nung pumasok ako dito, hindi mo ako binigyan ng tubig para hugasan ang aking paa. Pero itong babaeng ito, nung pumasok ako, walang tigil ng kaiiyak, at dahil sa kanya kaiiyak, nabasa ng luha ang aking paa. Yung dumi, pinunasan niya sa pamamagitan ng kanyang luha at ng kanyang buhok. Ganon niya ako tinanggap. At ikaw, nung pumasok ako dito, hindi mo man lang, kumbaga yung pag-iistima, sabi nga yung babae, hinalikan ang paa ng Panginoong Hesus. Ikaw na hindi mo man lang ako hinalikan. Kaya yung iniisip ni Simon na makasalanan, pero dahil alam ng babaeng ito, ang Panginoon, tinanggap siya, pinatawad siya, samantalang ito yung isang tao na ang tingin niya malinis siya, kaya tinanong siya ng Panginoon, sino sa dalawa ang higit na magmamahal? Siyempre, yung nakaranas ng tunay ng mas malaking pagpapatawad. Ganon din sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, tandaan niyo po, our giving is an expression of our love for God. Kaya nga, kaya nating ialay ang ating buhay dahil inialay din ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga meron tayong kanta, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Sabi natin, kaya nating bigay yung buhay natin. Tapos pagdating sa giving, hindi tayo makabunot. Hindi tayo makapagtiwala sa Panginoon. Pero kinakanta natin, Lord, I offer my life to you. Asan doon yung katotohanan na naramdaman natin na talagang labis tayong minahal ng Diyos? Kung talagang naramdaman natin yung labis na pagmamahal ng Diyos, labis din yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa Panginoon. Kaya kung ang ating giving ay susukatin ng Panginoon, ay makikita ng Panginoon, gaano ba natin talaga siya kamahal? Amen po ba? Kasi yung pagbibigay natin ay doon pala binabase ng Lord. Anong uri ng giving meron tayo? Yan ba'y dahil sa malaking pag-ibig natin sa Diyos? O dahil katulad lang ng mayayaman, nagbigay lang ng labis? Samantalang itong babaeng balo, nagbigay dahil nagtitiwala sa Diyos na kanyang manglilikha. Giving is an expression of our love for God. Gaano man yan kalaki o gaano kaliit, ang mahalaga dapat makita ng Diyos, yung gratefulness natin because of what God has done for all of us. Pero syempre, kung
Kung mahal natin ang Diyos, hindi ka papayag na ang giving mo ay parang naglilimos ka lang. Ang limos ay hindi pagpapahayag ng pagmamahal. Ang basihan ay pagmamahal, hindi limos. If God loves you, kung naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, hindi limos ang binigay ng Diyos sa atin, pagmamahal. Kaya binigay niya ang Panginoong Hesus sa atin. We should express our love for God. Love, hindi limos. Dahil hindi manglilimos ang ating binibigyan. Andyan po ba kayo? Kung meron tayong tamang perspective sa pagbibigay, yun po yung makikita natin. Our God deserves the best. Dahil the best ang pagmamahal niya sa atin. Amen? And lastly, pagkakaroon po natin ng tamang perspective sa pagbibigay, panghuli po, giving is a proof of your obedience to the gospel. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay ay magpapatunay sa kanila na matapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Sabi dyan, bukas palad ninyong pagbibigay. So imagine ninyo, ikinonect ang giving sa mabuting balita. At kapag ka daw kayo ay bukas palad na nagbibigay, yan ay patunay na kayo'y matapat na tumatalima sa mabuting balita ni Kristo. Dito po makikita natin na si Apostle Paul, he commended the Corinthian believers dahil po sa kanilang bukas palad na pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Tumatalima sila sa pagbibigay dahil gusto nila na maisulong ang gawain ng Diyos. Yun po ipagpapatunay ng ating pagmamahal sa gawain ng Panginoon. So, ganun din po sa atin. Our giving is a proof of our obedience to the gospel. Nagpapahayag ito na mahalaga sa atin ang salita ng Diyos at hindi tayo mangingimi na ito'y suportahan para patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos. At ano po ang palatandaan ng pagtalima natin sa gospel? Ito mga kapatid, ang palatandaan. Kung ano meron tayo, pwede nating ipagamit para sa gospel. Amen po ba? Tahanan natin, pwede nating ipagamit yan sa gospel. Pwedeng maging bukas ang tahanan para sa gawain ng Diyos. Yung ating pera, pwede natin magamit para sa pagbibigay, para maging daluyan ng pagpapala, maabot yung mga hindi pa naabot na salita ng Diyos. Yung ating mga sasakyan ay pwede magamit para sa gawain ng Panginoon, pagsundo sa mga unbelievers at dalhin sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, yung mga pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin sinasarado na pang personal lang yan. Ang mga pagpapalang dumadating sa atin, ginagamit natin para sa paglaganap ng kaharian ng Diyos. Kaya kung meron kang isa sasakyan at yan ay pinapagamit mo sa kaharian ng Diyos, magugulat ka. Hindi rin pwedeng hindi gawin ng Panginoon na dagdagan ka pa ng sasakyan, dagdagan ka pa ng pagpapala. Kasi nakikita niya na itong anak kong ito, ang kanyang mga pagpapala ay binubukas para lumaganap ang salita ng Diyos. Pero yung iba na mga pinagpapala, ng mga personal na pagpapala, ni ayaw pa apakan yung bagong sasakyan. Bakit? Kasi bago nga eh. Ayaw pa sampahin yung may putik na pagka ganun ang tingin nyo sa mga pagpapalang mayroon kayo, sinasarado nyo ang pagdaloy ng gospel sa inyong buhay. No, dapat lahat ng mga pagpapalang mayroon, magamit yan dapat sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Tahanan, sasakyan, pananalapi. Well, ito nga po maganda. Maaring hindi tayo lahat may sasakyan. Maaring hindi tayo lahat may bahay. Pero lahat tayo may pinagkakakitaan, may trabaho. Doon pa lang, pwede ka na makibahagi sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Doon, pwede tayo magsama-sama. Huwag nating isipin, Pastor, wala pa naman akong sasakyan kaya hindi pa ako bahagi doon sa pagsuporta sa gawain. Hindi. Kung saan ka pwede gamitin ng Panginoon, ipaghamit mo yan para dumaloy ang kaluwalhatian ng Diyos sa bawat mga pagpapalang ibinibigay niya sa iyo. Amen? So yan po yung mga ilang mahalagang principles na itinuturo ng banal na kasulatan kung bakit po dapat nating maunawaan ang gawain ng pagbibigay sa gawain ng Diyos. At bilang pangwakas po, nais ko po magwakas sa 2 Korinto chapter 9 verse 8. Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin sa 2 Korinto chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo
higit pa sa inyong mga pangangailangan upang may magamit kayo sa panggagawa. God is able, di ba? God is able, na ano yun? To bless each and every one of us. At ang sabi nga niya, sa Ingles ang ginamit po dyan, may nagamit ba akong Ingles? Ang ginamit po dyan, we will abound in good works. So, ang naisin ng Panginoon, pag pinagpala, hindi para mabago ang ating lifestyle. Minsan ganun ang nangyayari sa iba eh. Kapag pinagpapala, ang nababago ay yung lifestyle. Tumataas ang antas ng pamumuhay, nababago na talaga lahat. Pero, nakakalimutan ng Panginoon na nagpapala sa Kanya. Kaya may paalaala po sa aklat ng Deuteronomio chapter 8 ang Panginoon. Kapag dumating kayo doon sa lupain na yon, huwag niyong kakaligtaan. Remember God, yun ang sabi ng Lord. Remember God who brought you out of Egypt, from out of slavery. Pag nakaranas na kayo ng mga pagpapala, huwag niyong kalimutan ang Diyos na pinagmulan ng inyong pagpapala. Alalahanin niyo na ang lahat ng yan ay bunga dahil sa biyaya ng Diyos sa inyo. Ang nangyayari minsan, pagdating na doon sa panahon ng pagpapala, nakakaligtaan na ang Diyos. Nagbabago yung lifestyle, nakakalimutan na ang kanyang buhay ay dapat na ipinaglilingkod pa rin sa Panginoon. Kaya nangyayari, nagiging idol ang kayamanan, nawawala ang Panginoon. Inuunan ng paglingkuran ang kayamanan, nawawala na ang Panginoon. Pero ang pangako ng Diyos, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para saan? Upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. God is able to bless us para tayo ay may magamit para sa gawain ng Panginoon. Suportahan ang gawain ng Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Halingin ko po kayo na magsiyuko, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord, binabalik po namin sa iyo ang amin pong lubos na pagpupuri, lubos na pagpapasalamat. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay at nais mo na maging mabuti kaming katiwala sa bawat mga pagpapala na ibinibigay mo sa amin. Father God, matagpuan mo po kami na dahil sa aming pagmamahal sa iyo, dahil sa pagnanais namin na maisulong ang iyong kaharian, mapalaganap ang ebanghelyo, matagpuan mo, Diyos, na ano man ang aming katayuan sa buhay, hindi po maging hadlang ang kawalan para kami po ay hindi makapagbigay. Kundi sa bawat privilege na binibigay mo sa aking mga kapatid na maging partner para sa gawain mo, o Diyos, gawin mo po na ang aking mga kapatid, Panginoon, magkaroon ng maliwanag na kaunawaan kung paano po ba kami dapat magbigay at bakit kami dapat nagbibigay sa iyong gawain. Kung meron kaming tamang pagkaunawa mula sa iyong salita, kung gaano kahalaga sa iyo ang pagbibigay, hindi rin po ito magiging katitisuran sa amin, O Diyos. Kaya ang aking pong dalangin, mula po sa mga mahalagang bahagi na ito ng banal na kasulatan, hayaan mo na ang mga puso, ang mga buhay na binago mo, Panginoon, katulad ni Sakeo, na nakaranas ng bagong buhay sa iyo, kaya naman nandun ang kanyang commitment na talagang isuporta ang kanyang kayamanan para sa gawain mo. O Diyos, ang aking dalangin, hindi kami pare-pareho ng kalagayan. Iba-iba po ang mga antas ng bawat isa sa amin. Pero hindi mo po hinihiwalay, Panginoon, ang pagbibigay sa mayroon lamang kakayanan. Kundi ang pagbibigay ay isang gawain na nais mo na lahat ng mga anak mo ay makibahagi. Kaya, O Diyos, naririto po kami, Panginoon. Alam namin na nais mo kaming maging mabuting katiwala. Kaya anuman, O Diyos, ang mga pagpapalang tinatanggap namin,
Dalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang aking mga kapatid, matutunan na magtiwala sa iyo. At sa bawat pagtitiwalang ito, O Diyos, alam namin na meron kang pangako sa bawat nagkakaloob. Hindi kami nawawalan kapag kami nagbibigay. Pero hindi rin po kami nagbibigay dahil meron kaming inaasahang ibabalik mo sa amin. Dahil alam namin, given na ito, Diyos. Dahil ikaw ay tapat na sa bawat pagtatapat din po namin. Hindi namin mapapantayan ang katapatan mo. You are a generous giver, O God. Maging ang aming Panginoon, hindi mo ipinagkait para ibigay sa amin upang maranasan namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ano pa ang hindi mo kayang ibigay sa amin? Lahat ng bagay ay kaya mong ibigay sa amin. Ikaw ang halimbawa ng giver na talagang napakasaganang magbigay. At kami, dahil ikaw, Panginoon, ay naghahari sa amin, hayaan mong mag-flow, hayaan mong bumukal mula sa aming mga espiritu, mula sa aming mga puso, yung joy of giving. Na sa bawat pagkakataon na kami po'y makikibahagi sa pagbibigay, hindi kami natatakot. Bagkos, dadalhin namin ang aming mga kaloob, dadalhin namin ang aming mga handog. Bilang pagkilala ng aming Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Father God, sa oras pong ito, akin pong itinataas ang aking mga kapatid sa lahat ng kanilang mga hanap buhay, sa kanila pong mga negosyo, at patuloy na idinadalangin ko, Panginoon, ang iyong protection, sapagkat ipinangako mo, Panginoon, sa Malakay chapter 3, verse 11, na kapag kainuna namin ang iyong kalooban, Panginoon, sinabi mo, O Diyos, hindi mo hahayaan na mayroong mga peste na maapektuhan ng mga salot, Panginoon, ang mga tinatangkilik namin, kami na inuuna namin ang iyong kalooban. Kaya Father God, I pray, Lord, na sa pamamagitan po ng aming pagtitiwala sa iyo, ay maranasan din po namin yung divine protection sa aming mga properties, sa aming mga tinatangkilik, maging sa aming mga trabaho. I pray, Lord, na ikaw din, Panginoon, na magbigay ng promotion sa iyong mga anak. At sa bawat pagtataas, sa bawat pagpapala na ibinabalik mo, Panginoon, matagpuan mo ng iyong mga anak ay faithful din, Panginoon, sapagkat ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pinagkakatiwalaan mo po sa higit na maraming bagay. Kaya Ama, turuan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng ganitong uri ng giving perspective. Katulad po ng perspective na mayroon yung babaeng balo na nais mong ituro sa mga alagad at nais mo ding matutunan namin. Lord, alam mo po ang naisin namin. Mahal ka namin, hindi lamang ang aming buhay ang kaya naming ibigay sa iyo. Kinukumit din po namin, Lord. Sa oras na ito, Father God, nakikita mo po ang laman ng puso ng aking mga kapatid. Alam mo, Panginoon, ang kanilang commitment ngayon. At sa bawat commitment na ito, Diyos, ikaw po ang nakakabatid. At ginagawa po namin ito dahil nais po namin ipahayag ang aming pagmamahal dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Salamat po ng marami, O Diyos. We pray for protection for our properties, sa lahat ng aming mga tinatangkilik at maging sa aming mga trabaho. In Jesus' name. Salamat po. Thank you, Lord. He's coming soon. He's coming soon. With joy, we welcome His returning. It may be morn, it may be night or noon. We know He's coming soon. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umang, gahapon o dilim, alam natin siya'y darating. Amen. Thank you, Lord God. Hallelujah. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng ating Diyos. We give you glory, O God.
Father God, salamat po ng marami muli sa araw na ito ng pananambahan. Salamat din po, O Diyos, sa aming panauhin sa araw na ito na idinako mo siya, Panginoon, sa lugar na ito ng panambahan. Father God, idinadalangin po namin ang patuloy na pag-abot mo sa kanyang buhay, patuloy na pagpapakilala sa kanya. Ano man, O Diyos, ang kanyang kalagayan sa oras na ito, ikaw ang nakakakilala, Panginoon, at alam mo kung paano nga abutin ang kanyang mga pangangailangan. Ngunit nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat ikaw ang nagdala ng kanyang pangyapak sa lugar na ito, God, upang marinig niya, Panginoon, ang iyong tinig, makita ang iyong gawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin at sa iglesyang ito. Kaya naman, O Diyos, sa amin pong patuloy na dinadalangin ang iyong gabay at patnubay sa kanyang buhay. Salamat, Ama, maging sa buhay ng aking mga kapatid na naririto ngayon at inuna ang iyong kalooban. Salamat po dahil ikaw, O Diyos, ang nagbigay ng katagumpayan sa bawat isa. Alam namin na maaari pong nahadlangan kami ng gawa ng kaaway at maaaring nasa ibang lugar kami sa oras na ito. Ngunit hindi mo minarapat, O Diyos. Bagkos sa tulong ng iyong banal na Espiritu, binigyan mo ng kagalakan ng aking mga kapatid upang dumako sa lugar na ito. At minsan pa, Panginoon, kauhawa ng iyong presensya at marinig ang iyong tinig, Panginoon, upang patuloy na ang iyong gabay, ang iyong liwanag, Panginoon, ang kanilang masilayan at sa kanilang paglabas dito, Panginoon, daladala nila ang tinig mo, daladala nila ang liwanag mo, Panginoon, at sila'y lalakad sa mundong ito ng may katagumpayan sapagkat ikaw ang Diyos na nangunguna sa kanila. Kaya minsan pa, sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba at pagluluwalhati. Sa iyo namin, Panginoon, ibinibigay ang parangal. Hallelujah. Sa iyo, Diyos, ang aming pasasalamat.